Lusot na sa ika-4 na bahagi ng impeachment proceedings ang mga reklamong inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Judea Bernardo. Judea? Move to declare and approve the sufficiency of grounds for impeachment of the fourth impeachment complaint, the Cabrera complaint. There is a motion to declare and approve the sufficiency in ground of the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint. Do I hear a second? Hearing no objection, the chair approves the motion. The fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Matapos ang mahigit isang oras na deliberasyon, idineklara na ngang sufficient in grounds ng House Justice Panel ang third at fourth impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa deliberasyon, tinalakay ng komite ang ad cautelam na ipinasa ni Vice President Sara na nagsasabing walang sapat na ebidensya at ultimate facts na magpapatunay na nakagawa siya ng high crimes o anumang impeachable offense. Ikinadismaya ng panig ng ilang mambabatas ang naging porma ng sagot ng bise dahil para sa kanila, hindi ito maituturing na sagot sa mismong mga reklamo. Para kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, isa lamang palusot ang paggigiit ni VP Sara na pinagkaitan siya ng due process. Sinasalamin ng ganitong palusot ang katangian ng mga umaabuso at nagnanakaw sa pondo ng taong bayan ng mga public officials na nagtatago sa likod ng mga batas habang walang awang pinagkakaitan ng batayang serbisyo ang mamamayang Pilipino. Walang batayan ang pag-iyak niya ng kawalan ng due process. Nabigyan siya ng abiso ng komiting ito, binigyan siya ng pagkakataong sumagot at nakapagsumite nga siya ng kanyang panig. Inamin din ni Committee Chair Jervil Luistro na naubusan ng sasabihin ng committee members dahil wala naman aniyang laman ang mismong sagot ni Duterte na dapat ay nakaayon sa mga reklamo. Walang masyadong mai-comment ang mga members, and the reason is because the answer did not address the allegations of offenses and grounds, no? So, to summarize, ang naging laman ng answer revolve on the allegation of violation of due process and failure to state ultimate facts. Ganito rin ang nakita ng complainants kaya't winave nila ang kanilang pribilehiyong magsumite ng sagot sa naunang pahayag ni VP Sara. On behalf of the named complainants of the third impeachment complaints, I confirm that we are formally filing our manifestation to file a waiver, to file a reply to the Vice President's answer. The justifications are written in the two-page manifestation that we filed for the sole reason that the Vice President failed through her legal team to refute specifically each and every material allegation in that 98-page complaints. For that reason, the complainants deem it unnecessary to reply to the Vice President's non-answer. Paliwanag ni Luistro, ang determination of sufficiency in grounds ang ikatlong yugto ng pre-trial impeachment proceedings na susundan ng hearing proper sa March 25, 2026, kaugnay ng determination of the probable cause, kabilang ang pagpresenta ng mga ebidensya at witnesses laban sa bise kung saan posibleng kasama ang umanong bagman nito na si Ramil Madriaga. Mula rito sa mababang kapulungan ng Kongreso, ako po si Judea Bernardo, D8 Patrol. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.